Sinayang daw na pagkakataon para magbigay ng kanyang panig ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI ayon sa Justice Department. Saksi, si Salima Refran. Nanghihinayang ang Department of Justice dahil pinili ni Vice President Sara Duterte na huwag magbigay ng panig sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Para kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sinayang ng bise ang pagkakataong ito. It is unfortunate, I should say, that the Vice President did not avail of that opportunity to present her side because due process is being afforded her. I do not understand why she does not want to be part of the process which could possibly exculpate her or get her out of criminal liability. Hindi sumipot si VP Sara kahit pinasabihan ng NBI sa paniwalang hindi umano siya makakakuha ng patas na investigasyon. Iniimbestigahan si Vice President Duterte para sa grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Ang sabi pa ng bise kahapon, hindi raw siya nagsisisi na sinabi niyang may kinausap siya para paslangin ng Pangulo, unang ginang at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ang dating ng pahayag na ito sa DOJ, Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Sa amin po, ang intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. sa ngayon, tuloy daw ang kanilang pangangalap ng ebidensya laban sa bise. Magsasabi na po kami ng karagdagang mga testigo para po ma-establish yung mga krimen na nakalagay doon sa NBI subpoena. Tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan na ang Department of Justice po ay magiging patas at matuwid sa kanilang evaluation kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Kahapon, sinabi rin ng bise na tinitignan na niya ang posibilidad na kumuha na lang ng pribadong security kung papalitan ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG. Sabi ng AFP, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. The AFP will provide security accordingly. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Irerespeto naman ng PNP ang magiging desisyon ni VP Duterte kaugnay ng kanyang seguridad. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, siguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang principal. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, 13 araw na lang, Pasko na. At ang Home Sweet Home sa Pulilan, Bulacan, ginawang Christmas Sparkling Home ng may-ari nito. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie, kumikinang na ba? Ay, wow! Pia, kitang-kita mo naman sa aking likuran kung gaano kakinang itong Christmas house dito sa Pulilan, Bulacan. Isang pamilya nga ang nasa likod nito na binuksan ang kanilang tahanan sa publiko para ma-enjoy ng publiko ang kanilang mga Christmas decors. Agaw pansin ang bahay na ito sa kahabaan ng Barangay Lumbak sa Pulilan, Bulacan. Tadtad kasi ito ng makukulay at kumukuti-kutitap na mga pailaw. Mula sa bakuran hanggang sa walkway, may Christmas decors. Favorite ng mga bata at pamilyang dumarayo rito sa Pulilan Christmas House ang snowman. Isa pang fave spot, ang Santa figure kasama ang kanyang sleigh at reindeers. Meron ding toy soldier at Christmas tree na may taas na 40 feet. Nabawasan pa nga raw yan ng 10 talampakan dahil napinsala ng bagyong Christine. Kwento ng may-ari ng tahanan, nagsimula ang lahat dahil lang sa isang nahinging Christmas lights. Nagsimula ako, nakapulot ako sa isang junk shop. Nakapulot ako ng Christmas light. So, may putik siya, nakapatapo na. So, sabi ko, pwede bang hingin ko ito? Binigyan naman sa akin. Then tuturo ko sa iyo kung alin yon. Lahat ng puti sa ibabaw.
Nahilig sa LED lights, inaral daw niya ang mga ito. Unti-unti raw nilang dinisenyohan ang tahanan ng naipong Christmas lights hanggang napansin na ito ng mga nagdaraan sa kanilang lugar. Nag-open ako since 2015, inopen ko yung gate. Kasi nakasilip sa bakod parang ang damot mo pagka ganun eh. So sabi ko buksan mo yung gate para makapatong nila. Yun naman ang gusto nila, para mag-picture. Hindi mo naman dapat ipagkait pa yung ganun. Ang ngiti sa labi ng mga nakapasok sa kanilang tahanan, hatid ay saya rin para sa kanilang pamilya. Pagka sila nasisiyan, nagagandahan, siyempre nakakasiya naman sa atin yun. Tuwang-tuwa nga ang mga inabutan namin ngayong gabi. Maganda po. Nakakaaliw po para sa mga bata. Kayo po, Ay, damang-daman niyo ng Pasko. opo. Nakakawala po ng pagod, stress, dahil napakaganda po ng mga ilaw. Nag-enjoy po yung anak ko. Yung snowman po, favorite ng anak ko. Ano po Masaya po. pinaka-favorite niyo dito? Yung po, ito, yung mukha niya Santa. Yung mga ilaw po, nakakatuwa po. Pati po yung mga bata, masaya. Pia, 5:30 ng hapon, nagsisimulang magliwanag itong Pulilan Christmas House. Hudyat yan sa mga taga rito na pwede na silang mamasyal at mag-picture taking. Tumatagal yan hanggang alas 10 ng gabi. At live mula rito sa Pulilan, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isang opisyal ng PNP at isang dating hepe ng PIDEA ang pinakontempt ng House Quad Committee. Naisilbi ng arrest order sa ospital para kay Police Colonel Hector Grijaldo, ang dating hepe ng Mandaluyong Police. Bunsod po yan ng ilang beses niyang hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite. Kasama si Grijaldo sa mga iniimbestigahan dahil sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Pinakontempt din ng komite si Wilkins Villanueva, ang dating Director General ng PIDEA. Dahil naman yan sa anilay paulit-ulit na pagsisinungaling at pagtangging may kinalaman siya sa isinagawang warrantless arrest kay Jed C., ang asawa ng drug suspect na si Alan C., 2 dekada na ang lumipas. Ayon sa Quadcom, sa January 13 na magiging epektibo ang contempt at detention order laban kay Villanueva, alang-alang sa diwa ng Pasko. Sinisika pa rin ilikas ang mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Canlaon kahit mas kaunti na ang mga nakikitang smog sa bulkan. At sa mahigit 80,000 target na evacuees, wala pang kalahati ang nailikas. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Manipis na volcanic smog ang namataan kaninang umaga nang magkasamang nag-aerial survey sa paligid ng bulkan ang ilang opisyal ng Office of Civil Defense at PHIVOLCS. Ayon sa OCD Region 6, bagaman mas kaonte ang nakikitang usok, naaamoy pa rin ang sulfur dioxide na pumasok pa sa sinakyan nilang helicopter. Sabi ng Task Force Canlaon, nasa summit crater lang ang lahat ng ash emission at eruptive activity ng bulkan. Sa paligid ng bulkan, problema pa rin ang mga naiwang abo, tulad sa resort sa La Carlota City, Negros Occidental, na puno ng abo ang swimming pool. Maging ang mga alagang hayop apektado. Kanding, baka, manok. Ang kanding hindi ka kaon bay. Pait puro ng kwan. Abo, di kung maglawig pagit mapatay na sila. Kaya ang GMA Kapuso Foundation naghatid na ng tulong sa mga residente sa Barangay Araal, Carlota City. Kapasalamat kay kuya nga nag-abot ka mo diri. Kagabay nga badamo gid ang inyo pagid nga mabuligan. Nagapasalamat gid ako sa Kapuso Foundation. Kapasalamat ko nga natagaan kami sa food packs. Kabay pa nga magsige pa dayon pagid sa iban pagid. Thank you gid sa Jimmy Kapuso dako gid ang pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay. Sa pinakabagong ulat kanina ng OCD, halos 10,000 pamilya o 9,942 ang lumilikas kasunod ng pagputok ng bulkan. Pero wala pa yan sa kalahati ng target nilang evacuees mula sa 6-kilometer danger zone. Sabi ng OCD, sinisika pa rin nilang ilikas ang mga tao sa kabila ng mas kaunting nakikitang smog mula sa bulkan. Ang kinakatakutan po natin kung ano po pwede mangyari. Dahil lang mga indicators po, sinasabi, puputok pa po ito ng muli at malamang puputok pa po ito ng mas malakas.
Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, maaari pang itaas ang alert level ng bulkan base sa monitoring ng PHIVOLCS. There's really a chance nung basta mag-elevate pa siya into alert level 4. That's why to avoid double handling, we are already planning for level 4. Sa isang resolusyon naman, inirekomenda na ng Negros Occidental Provincial DRRMC na isailalim na ang lalawigan sa state of calamity. Inaasahang tatalakayin ito sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan bukas. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iapela ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ang desisyon ng COMELEC First Division na kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ng First District ng Marikina. Ayon sa COMELEC, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang issue. Saksi, si Joseph Moro. Kinansela ng First Division ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Marikina Mayor Marcy Teodoro para tumakbo bilang kongresista sa First District ng Marikina. Ang dahilan, may material misrepresentation daw o maling impormasyon si Teodoro sa kanyang COC tungkol sa residency o kung saan siya nakatira. Yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa First District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April lumipat siya sa Second District. At pagkatapos, kung hindi tayo nagkakamali, August lumipat muli siya sa First District. So, ang assessment, ang sabi ng First Division, wala nang 1 year before the next election of May. Ang sabi po kasi ng ating batas, kinakailangan meron kang residence. Ang ginamit na word, residence of 1 year dyan sa mismong lugar kung saan katatakbo. 1 year. Yung pagkakatira, 1 year before or immediately preceding the day of the election. Sa COC ni Teodoro, inilagay niya na taga-barangay San Roque siya sa First District ng Marikina base sa transfer of registration na aprobado ng Election Registration Board ng COMELEC Oktubre ngayong taon. Pero kinontra ito ng 2 petitioner, kabilang na si Senador Coco Pimentel na tanging makakalaban niya sa First District. Nagpalipat daw sa Second District si Teodoro dahil balak niyang tumakbo doon bilang bahagi ng alok niyang pakipag-alyansa kay Pimentel. Pero bigla raw nagbago ng desisyon si Teodoro at sa District 1 na lamang siya tatakbo. Kaya noong September 2024, nagpalipat siya sa First District na pinayagan daw ng lokal na COMELEC pero hindi ito pinalusot ng COMELEC First Division. Hindi ito naging issue na nakatransfer ba ako? Nakumpleto ko ba yung residency requirement? Kung hindi in-establish po talaga saan ba siya residente. Sabi ni Teodoro, nagpresenta siya ng malakas na ebidensya na nasa District 1 ang kanyang tirahan. Buhat daw nung konsehal at mayor siya, yun daw ang address na kanyang ginagamit. Tingin niya nagkamali ang COMELEC First Division, kaya raw iaapela raw niya ang desisyon. Si Pimentel naman ang sabi wala raw pwedeng ibang sisihin si Teodoro, kundi sarili nito. When you're running for a high office like Member of Congress, you do not treat the requirements or lightly. Alam mo na, you have to be a resident in the district. Patalon-talon ka ng iba-ibang district. There is a price to be paid there. So, this is it. Ayon sa COMELEC, nasa First Division pa lamang ito at may 5 araw si Teodoro pagkakuha niya ng desisyon para umapela sa COMELEC Anbank at posible pang umabot sa Korte Suprema ang issue. Tapos na rin po ang filing ng COC, tapos na rin po ang period of registration, and that includes tapos na rin po yung transfer of registration. Kaya wala na po paglipat-lipat pa. Nag-inhibit naman si COMELEC Chairman George Garcia sa kaso dahil pareho niyang naging kliyente sina Teodoro at Pimentel nung siya'y election lawyer pa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Kung Christmas shopping for a cause ang inyong hanap, pwede pang humabol sa ikatlong leg ng Noel Bazaar sa Muntinlupa. Saksi, si Oscar Oida. Kayo ba yung tipong caring na, giving pa? Swak kayo dito sa ikatlong leg ng Noel Bazaar na formal lang sinimulan kanina sa Philindes Tent sa Muntinlupa, Alamang. Isinagawa kanina ang ribbon cutting kasama si Noel Bazaar founder at President and CEO ng Cut Unlimited Incorporated na si Miss Mayos Gozon Bautista. We have from home essentials to different pwedeng pangregalo to bags, clothes, shoes. Meron din ng mga anik-anik na uso na ngayon sa mga bata. And there's also a lot of different toys and food, of course. Habang nagsha-shopping, maya't maya pa kayong kakantahan ng kanilang mga carolers.
Mapupunta rin sa mga tinutulungan ng Kapuso Foundation ang bahagi ng kita sa bazaar. Kung trip nyo naman kayo mismo ang bibili ng itutulong nyo, may booth ang Kapuso Foundation kung saan ikaw mismo ang bibili ng school supplies na ipamimigay sa ating mga less fortunate na mag-aaral. Sa halagang 250 pesos, may ilang notebook na may kasamang notepad pa, jumbo pencils, eraser at iba pa. Ibibigay ito sa mga mag-aaral na makakatanggap ng mga bags para sa unang hakbang sa kinabukasan, 2025. Ito yung mga tinatamaan ng kalamidad. Ang mga kasama dyan, Bicol, Catanduanes, Aurora. Yan nga ang pinagkaabalahan kanina ng ating Kapuso at Noel Bazaar Ambassador na si Shuvi Etrata. I feel grateful actually to be given a chance na tumulong sa mga tao, especially now that it's Christmas, it's the season of love, season of giving. I'm inviting everyone to also share, diba? Give love. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.